ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Ito po yung kasunod ng istorya doon sa, may isang kwento doon sa short stories na in-upload ko. Ayun, nag-message po siya ng additional, na-upload ko na kagabi. No? Ito po yung kwento ni Paulo. Dear Kuya E, ako ulit ito si Paulo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi saan man sulok ng mundo. Ang ganda talaga ng boses mo, Kuya E, at napakinggan ko na po ang maikli kong story. Itutuloy ko na po ang aking kwento tungkol sa malayo kong pamangkin na si Makoy. Kuya E, nandito na po ako ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia at nagtatrabaho sa isang malaking government dito sa Riyadh. Huwag nyo na lang pong banggitin ang name ng pinagtatrabahuhan ko, baka bawal kasi. Simulan ko na po ang pagpunta ko sa Alaska. Si Makoy po Kuya E, kinuha na ng kanyang ina noong second year high school na siya. Pagkalipas po ng ilang taon na pag-alis ni Makoy, sobrang namimiss ko na siya. Tumawag po ang kanyang ina na kung gusto ko raw magtrabaho doon sa Nome, Alaska kasama ang kanyang asawang Kano para may katulong sa kanilang business na king crab. At lumipas pa ulit ang isang taon na approve na ang aking visa papunta doon sa Alaska. Masayang masaya ako, Kuya E, at excited kasi makikita ko na si Makoy. Pagdating ko doon sa Alaska, ilang oras pa ang biyahe papuntang maliit na bayan ng Nome. Sa wakas nakarating na rin ako sa hinahaba-haba ng biyahe. Sabi ng aking tiya at ang asawa niyang Kano na si Michael, iwan ko na lang daw yung luggage at si Makoy na ang magbubuhat. Naunang bumaba ang aking tiya at tinawag na si Makoy. Pagkakita ko sa kanya, hindi ako makapaniwala. Sobrang puti na niya at ang gwapo. Matipuno ang katawan, mukhang artista siya. Makoy, mag-bless ka sa Tito Paulo mo. Nagmano siya sa akin. Pagtapos niya magmano, niyakap ko siya. Kasi sobrang sabik na siyang mayakap. Pero baliwala lang sa kanya na dumating ako. Sabi ng tiya ko, sumunod ka kay Makoy at siya na magtuturo sa iyo kung saan ka magpapahinga. Opo tiya, salamat po. Pagkatapos mo malagay ang mga bagahe mo sa kwarto ng tito mo, lumabas na kayo at kakain na tayo. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami. Sabi ko kay Makoy, may pasalubong ka galing kay nanay at sa mga kaibigan mo kasi sinabi ko na pupunta ako sa Alaska. Siya, sige na mamaya na tiyo, na tayo magkwentuhan. Kain muna tayo. Ituloy nyo na lang mamaya kapag nagpahinga na kayo ng tito mo. Nung natulog na kami, Kuya E, niyakap ko si Makoy pero wala siyang reaksyon. Sabi niya, Tito, urong po kayo kasi hindi ako makatulog pag may katabi. Sabi ko, di mo man lang ako na-miss, mga 3 taon tayong hindi nagkita. Tapos ganyan ka na sa akin. Sige okay kung ayaw mo akong makatabi, sa couch na lang ako. Isang araw dumating ang anak ni Michael, ang stepbrother niya. Umuwi sa kanila tuwing weekend at dyan din pala natulog sa kwarto ni Makoy. Hindi ko kaya na parang nagseselos ako sa kaswitan nilang dalawa at ako bali ay wala lang. Ang sakit sa loob ko, sabi ko sa sarili ko sana hindi na lang ako pumunta doon sa Alaska kung ganyan lang naman ang pinakita ni Makoy sa akin. Isang umaga umalis na kami ng Kano para magtrabaho at manghuli ng king crab. Ilalagay namin ng trap na may pain tapos babalikan ng 3 days yun. Pagbalik namin ng Kano sa bahay, dumiretso na ako sa kwarto namin ni Makoy para maligo pero nagulat ako sa aking nakita nung papasok ako sa kwarto. Naka-baligtarang numero si Makoy. At Brian, hindi na ako tumuloy sa kwarto. Inantay kong matapos muna sila bago ako pumasok uli sa kwarto.
Kaya pala siguro ayaw na ni McCoy sa akin kasi may karelasyon na siya. Kinaumagahan, umalis na ang step-brother niya para bumalik na sa bahay ng kanyang ina siguro. Nang pag-alis ng batang kano, sabi ko, McCoy, pwede ba tayo mag-usap? Sabi niya, sige po, tito. Nakita ko kayo ng step-brother mo, kaya pala kahit hawakan kita, ayaw mo sa akin kasi may bago ka na. Sorry po sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sorry po sa lahat ng pagkakasala ko sa'yo, pero nung umalis ka, okay naman tayo, di ba? Umiiyak na ako, Kuya E, habang nakipag-usap ako sa kanya. Tatanggapin ko kung ayaw mo na sa akin. Fast forward tayo, Kuya E, 1 taon lang ang tinagal ko sa Alaska at dahilan ako na pinapauwi na ako ng aking nanay. Nung nalaman ni McCoy na uuwi na ako, umiyak siya at nagsabi na bakit ako uuwi. Sabi ko, hindi mo naman ako kailangan sa buhay mo. Sorry po sa lahat ng hindi magandang nagawa ko sa iyo. Kung saan ka masaya, doon ka. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Fast forward tayo ulit, Kuya E. Nandito na ako ngayon sa Saudi Arabia. Sana po mahaba na ang aking sulat. Kuya E, sana po mahaba na ba? Okay. Kuya E, sana po wag ako mabash kasi ewan ko ba kung saan pa tumanda ako, saka ako lumandi, kumbaga. Kikwento ko rin po sa sunod ang aking naging karanasan sa anak ng security namin sa villa na tinitirhan namin. Ewan ko ba, Kuya E, nahilig ako sa mga bata. Sunod na lang ng story namin ni Ahmed. Si Ahmed ay isang batang Egyptian, 14 years old. Kuya E, good luck po sa channel mo at God bless po. Sana yung mga sinasabi mo na nanganganib ang channel mo, sana ay hindi naman po mangyari na ma-block or ma-restrict. Salamat po at may Kuya E na tulad mo. More power po sa iyo, Kuya E, at sa susunod na liham ko ang tungkol kay Ahmed. Maraming salamat sa iyo. Well, medyo mahaba lang naman ng konti. Mga humaba ng plus 3 minutes. Anyways, maraming salamat sa iyo, Paulo. Ayan, meron palang kasunod yung kanyang story yun. Kaya sobrang iksi kasi nung una mong letter kaya sinama ko dun sa mga may short stories, no. Anyways, maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan, Paulo, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.